At nagpapakita naman siya ng guidance. Bakit? Kasi kapag ikaw ay nasa madilim, kailangan mo magbukas ng ilaw. Yan, parang ganyan. Para makita mo, baka mamaya naglalakad ka na pala, meron lang malalim na parte. Amen po ba? At meron palang nananahimik na astig. Alam niyo po ba yung astig? Sino nakakaalam ng astig na nananahimik? Yung pag may mga alaga kayo, tapos pinapalakad nyo dyan, tapos maglalaglag yan. Ayan, ano, pag madilim, hindi mo makikita may astig. Kasi hindi siya aalis kahit nandiyan ka na. Ayan. So mahirap po yun na maglalakad tayo sa kadiliman. Kaya kailangan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil yung liwanag niya, ayun yung mag-guide sa atin kung saan tayo dapat tumakbang. Amen po ba? Kaya nga ang isang tao, isang Kristiyano, kapag hindi siya humingi ng gabay sa Panginoon, mahirap. Kasi akala niya hinahampangan na tama pa, mali na pala. Kasi yung liwanag ni Kristo ay hindi nagliliwanag sa buhay natin. Amen? Then ano pa nga ba? Wala. Ayun. Ayan. Liwanag, di ba? Puti. Ayun. Ayan. So, revelation. Ano yung revelation? Anong ibig sabihin nun? Dahil sa liwanag ni Kristo, makikita natin kung ano talaga ang ating kalagayan. Amen po ba? Dahil sa liwanag na dala ni Kristo, nakikita natin kung ano ang nasa ating paligid. Amen po ba? Anong ibig sabihin nun? Dahil sa liwanag ni Kristo, doon natin makikita kung ano yung mga dapat na iwasan. Amen. Sino dito ang nakakaranas na dahil ikaw ay mananampalataya na, kapag merong isang bagay na alam mong mali, nakikita mo na agad na mali. Pero nung ikaw ay hindi pa mananampalataya, akala mo okay lang. Pero ngayon, dahil alam mong mali, nangungusap sa iyo ang Banal na Espiritu Santo ngayon, sinasabi, huwag mo na gawin yan. Amen? Bakit kaya ganun? Kasi dahil sa liwanag na dala ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? So, gaano kahalaga ngayon ang Panginoon sa buhay mo? Kailangan mo siya para makita mo ng malinaw kung ano yung mga bagay na hindi tama. At ano yung mga bagay na dapat mong piliin. Malinaw po ba yun? Amen. So sabi niya ano? Jesus exposes, ano daw po? What is hidden. Kaya nga po, nangyayari ngayon yung sa flood control. Bakit? Kasi walang lihim na hindi mabubunyan. Kasi meron Panginoong Jesus na nag-ahari. Amen? Lahat yan. DPWH. Big men. So, sabi dito, no, Jesus exposes what is hidden. Guys, us in the right way. At ano pa ba? And reveals the Father's love. Amen po ba? Maganda mga bagay ba yan? Ang ginagawa ng Panginoon, in-expose niya o binubunyag niya kung ano yung mga natatago. Ano ba yung mga natatago niya na yan? Hindi lang naman yun yung mga pangit na bagay. Kasi may mga tao din naman na gumagawa ng mabuti pero hindi pinagsasabi. Amen po ba? Pero ang Lord ang bahala. Yung mga bagay na yan na tahimik nung ginagawa ng good things, may reward ang Panginoon dyan. Amen po ba? So sinabi niyan, guides us in the right way. Yung nabanggit ko kanina, and reveals the Father's love. Lalo na po sa panahon ngayon, marami po mga kabataan, o hindi na kabataan, mga tao, talaga nararamdaman nila na talaga sila ay kulang sa pagmamahal. Amen? Kaya kailangan ng Panginoong Jesus, liwanag niya kasi ito rin ang magtuturo sa atin sa dakilang pag-ibig ng Diyos Ama sa atin. Amen po ba? May natututunan po ba? Kaya sabi, Jesus enables us to see reality. Ano daw po yung nakikita natin dahil sa Panginoong Jesus? Reality. Realidad. Na walang, tawag na walang mahalong pagkukunwari. Kung mayroong mali, sasabihin sa'yo ng Lord. Amen? Kung mayroong tama, papakita sa'yo ng Lord. Wala siya yung parang konti-konti. Hindi. Talagang papakita niya ng buo kung ano yung realidad. Kaya nga no, without Him, we will stumble in darkness. Binanggit nga natin kanina. Kaya napakahalaga ng Panginoon sa buhay natin dahil siya ang ilaw na nagagabay sa atin. Siya rin ang ilaw na nagpapakita kung sino tayo sa harapan niya. Alam niyo po, sa Bible,
sa book of Isaiah. Si Isaiah, prophet na siya. Siguro, kung tayo ay makarinig ng word na prophet, masabihin na agad natin, makarinig ka lang kayo ng pastor, parang tingin nyo, hindi na nagkakasala eh. Pero tanigin nyo si Ate Yen. Kapag pastor, hindi umiinit ulo. Kapag pastor, napakamalumanay. Pag tinanong nyo sa Ate Yen, mag-usap na lang kayo. Pero halimbawa, prophet, narinig nyo. Prophet, diba? Talagang ginagamit ng Lord at kapagsalita ng Lord. Amen? Pero alam niyo po, nung time na si Isaiah, nagkaroon siya ng vision, na nakita niya ang glory ng Lord, anong sinabi niya? Yari siya, mamamatay siya. No? Kasi sa sobrang glory ng Lord, ang liwanag ng Lord, nakita niya Isaiah kung ano ang kalagayan niya. Wala pa rin sa kabanalan ng Panginoon. Sinabi niya, I am the man of unclean lips. Parang unclean lips, siya ay naghahayag ng mensahe ng Diyos. Bakit? Kasi ang katotohanan, kapag nakita mo ang glory ng Lord, wala kang magagawa kundi magpakumbaba. Kasi wala tayong mapagmamalaki sa Panginoon. Amen. Kaya nga lahat tayo dito, pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Kaya ang ibang may tataas kundi siya lang. Yung liwanag niya, yung glory niya. Kasi sino ba tayo sa harapan niya? Ang lahat lang ay biyaya na lang. Amen po ba? So, ganoon, makikita natin dahil sa Panginoong Hesus kung ano ang kalagayan natin. Kaya walang magmamalaki, wala rin namang mamananatiling matigas ang ulo. Kung talagang titignan mo ang Panginoong Hesus, walang magiging matigas ang ulo. Kasi sa kabanalan niya, makikita mo yung grace niya. Amen po ba? May natututunan po ba? Amen. Kaya nga sinabi ng Lord sa John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Amen? Ang ating Panginoong Yesus, ang liwanag ng o ilaw ng sanglibutan. Kung sino ang sumunod sa Kanya ay hindi na lalakad pa muli sa kadiliman, kundi tataglayin niya ang liwanag ng buhay. Kaya, mga kapatid, nasa atin ang liwanag. Sabi mo sa atin mo, nasa atin ang liwanag. Kaya patuloy tayong lumabas sa liwanag. Napakahalaga po yun. Yan, praise God. Anong ibig sabihin nito ngayon? Without Christ, ang truth ay people will continue to walk in confusion and sin. Amen? Kung wala si Kristo, ang mga tao ay patuloy na magkakaroon ng confusion kung ano nga ba ang sin. Akala nila tama pero mali na. So, patuloy ito magkakaroon tayo ng tawag din ng struggle sa darkness. But then, salamat dahil sa ating Panginoong Hesus, ang daan ay naging maliwanag na. Amen. Wala kakanta ha. Salamat sa liwanag. Pero hindi si Bro yun. Si Lord yun. Amen po ba? Kaya pag kinakanta ko yun, dahil ikaw, Lord. Ayan. Baguhin nyo pag nangarap din. Makaisip na yung mga kabataan na bibigyan na daw po ng sobre ngayon pa lang sa mga bahay-bahay. Ayan. So, dahil sa ating Panginoon Jesus, naging maliwanag ang daan. Dahil sa ating Panginoon Jesus, naging maliwanag ang ating kalagayan. Amen po ba? Dahil sa ating Panginoong Jesus, alam na natin ngayon kung saan dapat tayo ibas at saan naman tayo dapat tumuko. Amen po ba? Dahil yan sa ating Panginoong Jesus. Kaya kung wala ang Panginoong Jesus, walang buhay at walang liwanag. So, do you appreciate more ang ating Panginoong Jesucristo? Hindi lang siya basta tagapagligtas. Napakadakila ng ginagawa niya at pinibigay sa ating mga buhay. Amen? So, mas mahalin natin siya. Amen. Yeah. So, papunta tayo ngayon sa ating pangatlo. Wow! Pakiramdam ko, naka 10 minutes pa lang ako. 30 minutes na pala. Ayan. So, pangatlo tayo. The light cannot be overcome. Ang liwanag ay kailanman ay hindi magagapit. Amen? Sa ibang translation, sinabi rin na hindi maunawaan ng mga nasa kadiliman. Ano nga bang ibig sabihin? Sinabi nito, una, the light shines in the darkness. Yo, talaga naman kung saan may dilim, kapag mayroong kahit konting liwanag, mag-diliwanag yan. No?
His presence, yan, entered a world full of sin. No? Dahil sa presensya ng Panginoon, no? Kaya siya pumunta dito sa mundo kasi ang mundo ay punong-puno ng kasalanan. Kaya naman ang tao ay makasalanan. So, puno ng confusion and hopelessness. Clarity na ang ginawa ng Lord, He brings clarity, He brings salvation, and He brings hope. Amen. Kaya kailangan niyang dumating. Kasi walang hope, walang clarity, at walang salvation. Walang buhay at walang liwanag kung hindi siya darating. Kaya nga salamat kasi dumating ang ating Panginoong Yesus. Anong ibig sabihin nun? His truth breaks through ignorance and lies. Kaya ngayon ang mga tao, walang excuse. Sabihin mo nga, no excuses. No excuses. Diba? Sino nag-preach niyan? Si Ate Cha. Diba si Ate Cha? No excuses. Ayaw ng Lord ng excuse. Amen? Kasi ang katotohanan, walang tao makapagbigay ng excuse. Dahil dumating ang Panginoong Yesus, dala niya ang liwanag. Amen? At patuloy na ginagamit ng Lord ang liwanag, tayo, at ang kanyang salita. Kaya nga ngayon, wala nang masasabing taong ignorante. Amen? Wala nang taong masasabi na siya ay naloko, na hindi niya nakita ang katotohanan. Amen? Kaya nga, no excuses. Dahil dumating ang liwanag sa sanlibutan. Amen po ba? So, pangalawa. Yan. The darkness has not overcome it. Malalaman natin na pag sinabi sa scripture na darkness, ito ay nagsisimbolize saan daw po? Sin, ignorance, and opposition to God. Nagilid kanino? Kay Satan. Amen po ba? Amen? Amen. Ayan, seryoso na kayo masyado ah. Ayan, okay yan. Seryoso, wag lang matulog. Okay? Ayan, so, pag sinabing darkness, ito ay tumutukoy sa mga opposition, ibig sabihin sa kumakalaban sa Diyos. Amen. Alam niyo po, mula pa lang sa simula. Ayan. Sa tawag doon, kay Eva at Adan pa lang, pinipigilan na ni Satanas. Ayan, ang pagdating ng Mesaya. Amen. Hanggang dumating ang baha. Hanggang dumating kay Moises. Hanggang mabuo ang nation ng Israel. Diba ang daming kumakalaban sa Israel? Amen? Kasi gusto ni Satan, maubos ang Israelita. Why? Kasi doon manggagaling ang promise, Messiah. Amen po ba? Nanalo ba si Satanas? Hindi. Kasi pagdating sa New Testament, sino ang pinanganak? Ang ating Panginoong Kristo. At sino nga uli ang ating Panginoong Jesus? Siya ang buhay at ang liwanag. Amen po ba? Kahit anong gawin ng kalaban, kahit anong gawin ng darkness, hindi niya na-overcome ang liwanag. Nagtagumpay ang liwanag. Amen. Sabi niya na from the beginning, the darkness has tried to extinguish the light, but evil, sin, and death cannot extinguish or defeat Christ's light. Despite rejection, opposition, and even Jesus' resurrection. Amen. Bakit? Sa tingin nyo bakit? Kasi hindi magagapi ang Diyos. Amen po ba? Wala makakatalo sa Diyos. Amen? Amen. Ang pangalawa, dahil mahal tayo ng Diyos. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako mula sa Genesis chapter 3 verse 15 na ipapanganak ang tagapagligtas at tinupay niya. Kaya naman kapatid, ngayon nandito ka nakaupo. Taglay mo ang kaligtasan kasi hindi nadapi ng kadiliman ang liwanag. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ganoon katindi at makapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Hindi siya kayang talunin. Kaya mga kapatid, ano pa kayo usap ko sa inyo? Huwag na kayong makipaglaban kay Lord. Amen. Kung merong sinasabi ang Lord, magpasakop ka. Kung may sinasabi ang Lord, baguhin mo sa buhay. Sinasabi ang Lord na gawin mo to, huwag ka na makapaglaban, hindi ka mananalo.
Sabi mo sa tabi mo, hindi ka mananalo. Hindi ka mananalo. Kaya sumunod ka. Magpasa. Hindi nga nanalo si Satanas eh. Diba, hindi nga nanalo anumang mga schemes niya. How much more tayo? Akala nung iba na nanalo sila. Amen? Akala nila kasi nagagawa nila kung anong gusto nila. Pero sa oras na matapos ng buhay, ano sinasabi sa Biblia? Kung sino ang hindi sumampalataya sa Panginoong Yesus, tiyak ang kapahamakan. Doon nila makikita ngayon na ang hirap pala kalaban ni Lord. No? Sa walang hanggang pagturo sa pala. So sa ating mga ating ngayon mananampalataya, sabi nga lagi narinig natin, sa pagsunod, nandoon ang pagpapala. Pag matigas ang ulo, nandoon ang palo. Sinong gusto ng palo? Huwag ng palo. Ano na lang? Pagpapala. Huwag naman pala. Ayan, pagpapala. So, napakalaga ng bagay na yon. Na makita natin na sa sobrang pagmamahal ng ating Panginoon Jesus, sa sobrang pagmamahal sa atin ng Diyos, na hindi siya nagpa-daig sa kadiliman. Hindi naman talaga siya matatalo eh. Anong ibig sabihin nun? Ito mga kapatid, matigas ang ulo ng tao. Amen po ba? Yes. Matigas ang ulo ng chosen nation. Pero huminto ba ang Lord? Hindi. Nagpatuloy pa rin siya. Binigay niya pa rin sa atin ang liwanag. Bakit? Dahil ngayon sa pag-ibig. So ngayon mo sabihin ngayon na hindi masarap mahalin ng Panginoon. Minsan nga yung minamahal mo, diba, niloko ka pa. Minsan yung pinagkakatiwala mo, di naging katiwa-tiwala. Di ba? Pero minamahal mo. Hamas mo ng Lord, hindi ka niloko, hindi ka iniwan, patuloy kang minamahal ng tapat. Niligtas ka, binabago ang buhay mo, pinagpapala ka. Kaya mahalin mo ang Panginoon. Amen po ba? Huwag mo siya ipagpalit sa anumang meron dito sa mundo. Kasi hindi siya tumigil para matanggap mo kung anong meron ka ngayon. Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin ng Lord? The light cannot be overcome with darkness. So, maaaring sa oras na ito, sa buhay mo, minsan parang ang nasa dilim, no? Ang kasalanan, umaalig-aligid, may mga discouragement, may mga trials. Amen? May mga temptation talaga. Pero tandaan mo, nandiyan ang Panginoong Yesus. Sumandig ka sa Panginoon, tumayo ka para sa Panginoon, ang liwanag niya ang maglalagay sa atin para pagkalumpayan natin ang kadiliman. Amen po ba? Hallelujah. Sige po. At dahil dyan, punta tayo ngayon sa ating conclusion, sa ating pagkatapos. Ano nga ba ulit ang sinasabi rito? So, Jesus as the light and light. Ano ngayon? Sige po, tatlo yan. He gives light to the lightless. Basahin natin na malakas. 1, 2, 3. He gives light to the lightless. Pangalawa, He brings light to those in darkness. And pangatlo, and His light will never be extinguished. Ang liwanag niya kailanman ay hindi magagapit o mawawala. So, napakalaga na ang ating Panginoong Yesus ay tanggapin ng bawat isa. Napakahalaga rin na ating makita na napakahalaga ng Panginoong Yesus sa buhay natin at why kailangan siyang pumunta dito sa mundo. Amen? Because without God, without Jesus, there is no life and there is no life. Amen po ba? Mas na-appreciate niyo ba ang Panginoong Yesus ngayon? Amen. So sabi nga, Jesus is both life giver and light bringer. Apart from Him, we will face death and darkness. Amen. In Him, we find fullness of life and clarity of life. To know Christ is to truly live. Sabi rito, ang malaman kung sino ang Panginoong Yesus, natagpuan mo ang tunay na buhay at kung paano mamuhay. And to walk in this life is to never walk in darkness again.
Kung ikaw daw ay talagang mananampalataya ng Panginoon at makita mo ang liwanag, kapatid, hindi ka na muling lalakad sa kadiliman. Amen. And as His followers, sino rito ang disciple ng Lord? Amen. Let us also reflect His light in this dark world. Ano sabihin? Kung ano ang liwanag na taglay natin dahil sa Panginoong Yesus, ito rin ang liwanag na ipakita natin sa mga taong nasa kadiliman. Amen po ba? So now, who is Jesus in your life? He is our light and light. Glory to God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi nga, no, hindi mo talaga kayang mahalin ng isang tao na hindi masyadong kilala. Amen? Ang isang persona. So, ayun ang ginagawa niya sa atin kung sino siya. Para mas magkaroon tayo ng pagkakilala sa kanyang pag-unawa. Ano ang ginagawa niya sa buhay natin at ano ang binibigay niya. Para mas mahalin mo siya. Hindi mo mahalin ang religion. Hindi mo mahalin ang kapulungan ng higit sa kanya, kundi mahalin mo siya. Dahil kung sino siya at ano ang ginagawa niya sa atin. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo. At tayo po ay manalangin.